Guys, good morning. So another day, another farm na naman tayo for today dito po sa GFD Realty kung saan mag-o-offer po ako sa inyo ng isang property na may lawak or sukat na half hectare. Si property po ay along ongoing diversion road na magdudugtong po sa Lopez to Ginyangan and then Ginyangan to Tagkawayan. So yan po yung mga ginagawang kalsada po rito sa Quezon. Ano po? So mamaya papakita ko naman po sa inyo yung pinaka-road natin, pero dito muna po tayo magsisimulang mag-vlog sa may pinaka-area. So madali lang po ito dahil ito po ay kalahating ektarya lang. And then at the same time, ang kagandahan po kay property ay almost flat po. So meron lang po tayong konting part ng slope. I think mga nasa 5%, pero the rest po is flat na po. Ano po? And kung mapapansin nyo po, ayan, punong-puno po ng niyog si property. Yan, pinasok yung aming motor. So tara, let's go. Ikutin na natin si kalahating ektarya dito po sa Ginyangan, Quezon. So kanina nabanggit ko po na almost flat naman po tayo, pero meron tayong nasa 10% po na medyo pa slope. So dito po yan kung saan dito yung pinaka boundary niya. So napakaliit na portion na po, ano yung medyo papaakyat po na yon, hindi na po kasama kay property. Dito lang po yan sa may pinakabungad dyan. And then kung mapapansin po nyo yung mga kubo na yan, yan po yung mga caretaker lang naman po dito kay property. Hindi po sila mga tenant. So any moment po or anytime po, pwede naman po silang umalis oras na magkabentahan po rito kay property. And then kung mapapansin po natin, dito sa may pinakabungad, marami tayong puno ng mahogany. Dami oh. Ang niyog na nakapaloob po kay property ay halos nasa 150. At kagandahan po nito, yung tinatawag na takaran or medyo bata pa, yung mga niyog po dito sa may pinakaloob ng ating kalahating ektarya. Kasama po itong mga kumpul-kumpul na mahogany na yan. Yan, kasama pa po yan sa kalahating ektarya natin. Konting linis lang po ito. Maganda po itong property na to. Yan, so ikot tayo. Bali si property po ay napapaligiran po ng medyo maliit na sapa. Ano po, hindi naman siya sobrang laki. Yan, dito tayo sa may part ng gilid. Tingnan natin yung pinakasapa niya. Ayan po. So, paikot po yung pinakasapa kay property. Yan, so medyo iga po yung ating sapa ngayon. Ano po? So may part lang po na medyo hindi pa natutuyuan, pero yung ibang part tuyo na. Sobrang init po kasi dito sa Quezon. So yan, naiiga or natutuyot yung ibang part ng ating sapa. Pero at least kahit papano po, meron pa rin tayong source ng tubig. So kung halimbawa gusto po natin magtanim, yan, pwedeng-pwede naman. Kasalukuyan namumunga yung ating mga mangga. Yan, may napansin tayong mga mangga dito, langka, saging, dalong yan. Yung ginugulay po, yun ano po. Kung sakali pong maisipan nating puntahan si kalahating ektarya, at kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay magta-travel ng halos nasa 5 to 6 hours po. Ano, depende po yan kung may sariling sasakyan po tayo, 5 hours lang tayo. Pero kung tayo naman po ay mamasahe, yan po nasa 6 hours po yan.
Ang daming mga maliliit na mahogany. Ang kagandahan din po kay property ay TCT title and then buhay po ang may-ari. And then si property po ay bagong sukat, so hindi na po tayo magpapasukat. Sa mga gusto ng farm na medyo may kaliitan ng sukat, ayan, i-avail nyo na po ito. Pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Ayan, may dumadaan na sasakyan. Nadidinig ko yung ugong. So may mga nagdadaan na po kasing mga sasakyan dyan na gumagawa ng kalsada dyan sa part na yan. So mamaya papakita ko naman po sa inyo yan paglabas po natin. Ano po, para mas ma-explain ko po sa inyo kung ano yung status ng ating ongoing diversion road. Medyo bata pa po yung ating mga niyog. Pero sorry po, hindi ko po natanong kay seller kung ilan po talaga yung kinikita or magkano yung kinikita niya dito sa half hectare. Pero for sure naman po ay meron siyang return income. So price reveal po tayo. Si property po ay binebenta po ni seller sa halagang 500k and then siya po ay magneneto kung tinatawag po. Ano po? So meaning po wala po siyang sasagutin na expenses dito sa kanyang property. So sagot po ng ating buyer ang deed of sale, transfer, and then capital gain tax. So yan, isa-isahin lang natin yung mga nakita natin mga fruit bearing na kapaloob kay property. So meron tayong kamyas. Yan, meron tayong saging. Meron tayong dalongyan, langka. Yan, meron tayong Indian mango. So, unti-unti tayong lalabas kay property para pakita ko naman po sa inyo yung road. So, tara. Ang ganda, ganda ni property. So ito po si property ay hinati-hati na po. Ano po, bali po ito ay dating malaking property pero dahil hinati-hati na po ng magkakapatid kaya po sila ay nagkaroon ng tig 5,000 square meter. So hawak naman po nila yung kanilang title dahil inasikaso na nga po nila yung kanilang pagpapatitulo. So nakapangalan na po ito sa bawat tig-iisang magkapatid. So wala na pong mga problema po tayo sa ating documents. Yan, nalabas na tayo.
Pantayan naman kaya kahit yung motor na ipasok po rito sa loob ni property. May mga kawayan pa tayo dito. So, ito na po yung sinasabi ko po sa inyo. I-explain ko about dun sa road and then dun sa pinaka-status po ng ating dinaanan po patungo dito kay property. Ano po? So, ito po, itong part na to, ito po ay sapa. So, sapa po yan na natuyot na. Pero meron din portion pa rin po na may tubig. And then, ito po yung pinaka-diversion road natin. So, meaning po, tayo ay tatawid ng pinakasapa bago po tayo makapunta kay property. Ito po kasi si property. Yan. Itong dinaanan nating road na to. And then, ayun po si property. Ano po? So, kanina, napansin nyo po, pumasok po yung motor namin. Dito po siya nagdaan. Kasi dahil iga po yung ating sapa, pwede pong pumasok yung ating sasakyan. Kahit 4 wheels po ay makakapasok. Sa panahon po ng mababaw po yung tubig. Pero ito daw po ay hindi daw po napupuno itong tubig na to, itong sapa na to. So, carry pong ipasok ang ating sasakyan. Yan po. Hanggang sa makarating po tayo dito sa aming pinasukan. Ano po. Pero kung sakali naman po, gusto nyong palagyan ng tulay para kung sakaling medyo mataas yung tubig, hindi naman po tayo gagastos ng malaki kasi ito nga po ay maliit na sapa lang. Mga ilang culvert lang po ang ilalagay natin dito. Yan, lalabas tayo dito sa may pinakakalsada. Ito na po yung ongoing diversion road. Ano po? So, meron po tayong kuryente na. Ayan. May source tayo ng tubig and then may signal yung ating phone. So, hindi tayo mamumblema. Lalabas ako dito sa may pinakakalsada. So, ito po yung binubutas na diversion road. Yung way po na yan ay papunta po yan ng Lopez. So, mapapansin nyo po, sud-sud na siya and then napakalapad na niya. Hindi naman po kayo mapapanglaw dito sa lugar na to kasi may mga bahay naman po. Ayan. And then, ito naman po yung pinanggalingan namin. Pag lumabas po kayo dyan, yan po ay tatagos po dun sa may pinaka-town proper ng Ginyangan. So, mapapansin po natin, hindi po siya sementado, pero tinambakan na po siya. Yan naman po ay may mga pondo na, so unti-unti lang yung ginagawa nilang road. And then ayun po si property. Ayan, so kung lalabas po tayo dito at pupunta po tayo ng pinaka-town proper, nasa 8 kilometers po itong babaybayin nating kalsada po na to. Ano, dito lang po sa may bungad dyan na hindi pa cemented road, pero pagdating po dun sa may dulo, cemented road na po iyon. So dito hindi pa namin sinusubukan lumabas, papunta po yan ng Lopez, kaya hindi ko paputan siya kung mga ilang kilometers yan. Ayan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Kung sakali po magustuhan nyo po ito, yan, message na po kayo sa amin. 1/2 hectare po dito sa Ginyangan, Quezon. So, good for investment and then at the same time, yan, pwedeng pag-alagaan po ng mga hayop kasi nga po ay meron tayong source ng tubig. So, kung maisipan po natin magtayo dito ng babuyan, ayan, pwede naman po, ano po. So sa ngayon po talaga hindi pa gawa yung road natin, pero i-avail nyo na po ito hanggat mura kasi ito po ay magtataas pa oras na buksan po itong diversion road na to. So it's me again, Ollie, dito po sa Greenfield Realty, and thank you for watching.